kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na ibinibigay po sa bawat isa po sa amin. Una ay nagpapasalamat din po kami sa inyong pong pag-iingat, pangunguna, at sa proteksyon din po sa bawat isa po sa amin. At salamat din po kahit kami po ay magkakaiwalay, ay nagsasama-sama po kami sa amin pong online Bible study. Kaya patuloy po, pangunahan din po ang aming pong pagbubulay, pag-aaral ng iyong mga salita. Gabayan din po ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng iyong mga salita. Nawa ay malaya po namin na mapakinggan at maintindihan ang iyong mga salita sa gabi pong ito. At patuloy din po ay ingatan at pangunahan din po ang anak na iyong gagamitin na maghahayag ng iyong mga salita. Nawa ay katagpuin mo rin po ang aming pong pangangailangan bilang mananampalataya sa aming pong spiritual na buhay. At dalangin din po namin, maging ang mga kapatid po namin na nasa ibang lugar, ay ganoon din po ay pangunahan at ingatan din po sila. At sa gabi pong ito, sa inyo po namin ito pinagkakatiwala at ito po ay aming hinihiling sa tanging pangalan lang po ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa ating kapatid sa pananalangin at kaya po ng ating pong nasabi kanina mga kapatid, tayo po ay mag-i-start na sa ating pong pag-aaral, sa pagpapatuloy po natin sa pag-aaral po sa aklat po ng Philippians at ibibigay ko na po sa ating tagapagturo kay Brother Wilson po. Salamat Brother Anthony at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa aklat ng Pilipos at pagkatapos po ng ating napag-aralan po sa mga nagdaang pag-aaral natin, ang background po ng ating aklat na ating pong tinatalakay at napag-aralan din natin ang mga introduction o introductory na sa mga sinulat ni Apostol Pablo po sa aklat ng Pilipos na nakita po natin na ang mga katotohanan ito ay may kinalaman sa local church, hindi lamang sa Pilipos, kundi ito po ay tumutukoy din hanggang sa panahon po natin sa mga lokal na iglesia. At tayo po ngayon ay muling babasa ng mga ilang talata para sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. Dito po sa Pilipos chapter 1, babasahin ko po yung verse 6 hanggang verse 11. Sabi po rito na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Gaya ng matuwid na aking isipin, gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibasay sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo. Kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya, sapagkat saksi ko ang Diyos kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mainahong habag ni Kristo Jesus. At ito'y idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Kauli-ulian po na mga puspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na dakila, lubos ka po naming pinasasalamatan sa gabi pong ito. Muli mo po kaming pinagbuklod, bagamat kami po'y magkakalayo physically.
patuloy po na iginagawad mo sa iyong iglesia dito po sa Florida New Settlement Christian Church ang mga ganito pong pagkakataon upang kami po ay sama-sama na dumulog sa iyong mga salita, mag-aral, magbulay. Kaya ang amin pong panalangin sa mga sandali pong ito, naway lukuban mo po kami ng iyong Santong Espiritu na siyang tunay na tagapagturo sa bawat isa po sa amin. Nang sa ganun po ay maliwanagan ang aming mga puso at kaisipan at tunay na maunawaan ang mga katotohanan ng iyong mga salita na siya pong nagiging kalakasan po namin sa buhay namin at siyang nagiging panuntunan namin sa mga ginagawa namin, sa mga pinagpapasyahan po namin. Kaya dalangin po namin, O Diyos, na patnubayan mo kami, pangunahan mo po kami sa mga sandali pong ito. At huwag mo pong hayaan na gumawa at kumilos ang aming kaaway na siyang laging sumisira at tumahadlang para po sa iyong magandang layunin sa bawat isa po sa amin. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga sandali pong ito. At ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay. Sa ating pong pag-aaral nung mga nakaraan ay nasabi po natin na ang sulat na ito ay very personal kung titignan po natin kay Apostol Pablo. Lagi po na nakaakibat ang kanyang kaisipan, ang kanyang damdamin, at maging ang kanyang panalangin. At ito po yung mga bagay na atin pong nakita dito po sa mga ilang talata na muli na atin pong binasa. Katulad po ng salitang na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito. Napakaganda po na lagi si Pablo sa kanyang pagsulat ay nare-reveal yung pong kanya pong sarili, ang kanyang kalagayan. At makikita po natin dito ang isang katotohanan na si Pablo ay nagagalak o sabihin nating napapanatag. Kung titingnan po natin, alam natin na ito ay prisoner epistle. Kahit sa panahon po nila ay hindi po madali ang makaranas ng pagkakabilanggo. Lalo na kung ang pagkakabilanggo ay sabihin natin walang matibay na basihan o hindi dahil sa ikaw ay gumawa ng krimen, no? Alam po natin ang dahilan ng kanyang pagkakabilanggo. Subalit dito po ay ginamit ni Pablo yung sinabi niya, being confident of this very thing. Sabi po niya, no? Tinignan ko po yung salitang confident na ginamit ni Paul po dito sa Greek translation, ginamit po yung peito o peido or kung ano man po yung pronunciation, P-E-I-T-H-O, peito, no? Ang ibig sabihin, yung kanyang pagkakatiwala ay nakasalig. No? May pinagsasaligan. Yun yung ibig pong sabihin ni Apostol Pablo na yung kanyang confident o yung kanyang pagkakatiwala ay mayroong matibay na pinagsasaligan. Kaya talagang mayroong assurance, no? Mayroong confident, may kumpiyansa sapagkat mayroon siyang matibay na pinagsasaligan. At alam po natin kung ano po ang tinutukoy po niya. No?
sapagkat nakasalig yung kanyang pagkakatiwala sa paggawa ng Panginoong Diyos sa mga taga-Pilipos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya matibay na matibay yung kanyang confident. Mayroon siyang tibay na pinagsasaligan. Kaya nga ang sabi niya, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Ang tinutukoy niya po rito ay hindi lamang po yung kanilang kaligtasan. Ipinapakita rito na ang kanilang kaligtasan ay hindi nagmula sa tao, hindi kung kanino man nagmula, kundi ang kanilang kaligtasan ay nagmula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, na siyang namatay, inilibing at muling nabuhay, na siyang naging matibay at pangunahing mensahe ng kaligtasan. Kaya sabi niya, dahil sa inyong na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, ang pasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Kaya po, ang napakaganda rito, isang kaaliwan para kay Pablo, isang kagalakan para kay Pablo, isang kalakasan para kay Apostol Pablo. Bagamat maraming hindi magandang pangyayari noong siya'y nagpasimula na mangaral ng Ebanghelyo, siya'y nakulong. Tandaan natin yung Philippian jailer, no? Pero ganun pa man, ang lahat ng ito ay hindi niya tinitignan. Bagkus ang kanyang pagkakatiwala ay nasa Panginoong Diyos. Napakasarap po nito na malaman natin na ang Diyos ang siyang gumawa sa ating kaligtasan. At kung ang Diyos ang siyang gumawa sa ating kaligtasan at siyang gumagawa sa ating pagkatapos nating maligtas, ay napakaganda pong isipin po nito, no? Na matibay po ito na pwede nating pagtiwalaan. Matibay ito na pwede nating pagsaligan. Sa pamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng confident, pagkakatiwala. Kaya involved po ang Diyos sa pagkaligtas natin. Siya ang gumawa sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At siya yung patuloy na gumagawa. Kaya nga yung nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Ang tinutukoy po rito sa panahon ng paghukom, sa panahon ng pagliligtas, maaasahan po natin yon. Maaasahan ng mga taga-Pilipos yon. At para kay Pablo, ito ay isang, sabihin natin na masarap na alaala. Kaya doon sa verse 3, sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalala. Kaya napakasarap po na maalala ni Pablo kung paano bagamat may mga kahirapan doon sa panahon ng pagsisimula ng Ebanghelyo sa Pilipos, may mga paghihirap, may mga pangyayari na hindi maganda para sa kanya, pero ang lahat ng yon ay natatakpan. Bakit? Sapagkat alam niya na ang Diyos ang siyang gumagawa sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus at ng magandang balita na kanyang ipinangaral na dinala niya doon sa Pilipos. Ang Diyos ang siyang gumagawa. At hindi lamang doon sa kaligtasan nila, kundi maging doon sa kanilang paggawa. Hindi sila naligtas dahil sa ginawa nila,
yung kanilang ginawa na pagsuporta kay Apostol Pablo sa panahon ng pangangaral niya ng magandang balita ay tanda na ang Diyos ay gumagawa sa buhay nila. Gumagawa sa Pilipos. No? Bagay, totoo po yun. Kasi kung tayo lang, mas gusto natin ini-spend yung pera natin sa bagay na mga gusto natin. Kaya yung pag-support sa gospel ay yan ay grace. Yan ay gawa po ng Diyos. At yan ang tinutukoy niya. At ang sabi rito, perform it. Yung until, yung perform. No? Sabi po niya doon sa verse 6, being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sa King James Version po, no, ginamit yung dito sa diglot, perform it. Pero sa ibang salin may salitang ginamit, no? Completion. Ginamit po yung completion sa NIV. Yung pong Greek word po kasi nitong perform ay epithekos. Yan po yung kanyang Greek word. Yung salita pong perform, completion. Perform it. Epiteleo. Yan pala. Yung sa Greek word niya is Greek verb epiteleo. To finish something begun and bring to an end. Ibig sabihin po nito, kapag ka po ang Panginoong Diyos ang siyang gumagawa sa atin o sa buhay ng mga believer, kapag ka ang Diyos ang siyang gumagawa, ang sabi rito, perform it until the day of Jesus Christ. Ang ibig sabihin nito, makukumpleto, tuloy-tuloy, no? At dito rin po yung salitang consistent. Consistent. Kasi parang sinasabi ni Pablo na magiging consistent sila hanggang sa panahon na dumating ang Panginoon, although ine-expect nila. Yung consistency in doing yung ginagawa natin in service in the Lord, no? In spite of many adversary, many hindrances, magpapatuloy, magiging consistent. Meaning, pagka po in human effort, in your own good works, ibig sabihin ito ay hindi consistent. Inconsistent. Para siyang, alala ko si Mr. Hack, Brother Hack, Milton Hack, yung inconsistency dahil sa struggle ng flesh and spirit. No, pagka nangunguna yung spirito, very high, continuous, nakakagawa ang Diyos sa iyo. Gumagawa ang Diyos. Pero pagka yung laman mo na become low, Ferris wheel, parang Ferris wheel daw. Roller coaster, tumataas, bumababa. Yun daw po yung human effort, no? Hindi consistent. Kasi minsan gumagawa yung sa sarili natin, yung flesh, old nature. Pero si Paul, nakikita niya yung submission
submissiveness ng mga taga-Pilipos sa Espiritu Santo. Kaya siya ay may pagkakatiwala na ito ay maipagpapatuloy nila. Magiging consistent sila doon sa kanilang paggawa sapagkat ang Diyos ang siyang gumagawa para sa kanila. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan nila. Kaya yung ginawa nila kay Pablo, ang Diyos ang siyang gumawa noon sa pamamagitan nila. Ang kanilang kaligtasan, ang Diyos ang gumawa noon. Yung kanilang pagiging banal, yung saint, yung pagiging saint nila, ang Diyos ang siyang gumawa noon. At yung kanilang paglilingkod, ang Diyos ang siyang gumagawa noon sa kanilang buhay. Kaya ito po yung na papasalamat si Pablo. Maganda yung kanyang nakikita, pagkaalaala sa mga taga-Pilipos. Sapagkat ang Diyos ay siyang gumawa sa kanilang kaligtasan, sa kanilang kabanalan, at sa kanilang paglilingkod. Kaya sabi niya, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Napakaganda po nito na ibig sabihin nito, meron tayong assurance dahil ang Diyos ang siyang gumawa. Ito ang mensahe ni Pablo at paalaala ni Pablo sa kanila. Kaya dito tayo sa verse 7. Sa verse 7 sabi niya, gaya ng matuwid. Sabi niya, gaya ng matuwid na aking isiping gayon tungkol sa inyong lahat. Sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Sabi po niya, even as it is meet for me to think this of you. Gaya ng matuwid na aking isiping gayon. Tungkol sa inyong lahat. Sabi niya, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Ano po siya? Masasabi natin na totoo po yung kanyang malasakit. Na sila'y iniisip niya, sila'y minamahal niya. Gaya ng matuwid na aking isiping gayon tungkol sa inyong lahat. Ang church sa Pilipos, ang tinutukoy niya yung lahat, ito po yung binanggit niya doon sa verse 1, yung mga banal kay Kristo, yung mga leaders nila, yung mga deacons nila, yung mga elders nila, yung buong Pilipos po. Sabi niya, gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Consistent din po siya, no? Doon sa kanyang sinasabi, yung kanyang love and concern. Consistent siya. Iniisip niya sila, minamahal niya sila. No? Pwede rin kasi naman na iniisip lang natin pero hindi naman natin minamahal. Kasi pagka minamahal natin, iniisip natin. Consistency Paul doon sa katotohanan na yon na minamahal niya at concerned siya. Iniisip niya sila. Ano po ang
Sabi niya rito, gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyo. Ano po yung katibayan na si Pablo ay tunay, consistent yung kanyang pagmamahal sa kanila at consistent yung concern niya. Iniisip niya sila kasi concern siya. Nasa puso niya sapagkat mahal niya. Ano po yung katibayan ni Pablo? Na hindi po salita lang yon ni Pablo. Sabi niya, no? Actually, ito po yung sinabi niya. Sabi niya, gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo nasa aking puso, palibhasa, sabi niya, sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Ano yung katunayan na siya'y na mahal niya, na iniisip niya ang mga taga-Pilipos? Alam niyo po, yung kanyang church planting doon sa Pilipos. Yung kanyang pagsasakripisyo, yun po yun. Tandaan natin, yung agape love is full of sacrifice. Kasi yung salitang depending dito o yung pagsasanggalang, no? Yung Greek noun nito ay apologia. Doon galing yung salitang English na excuse. Ang ibig sabihin, si Pablo ay ipinaglaban niya. Bagamat alam natin ang istorya, maraming mga Hudyo na ayaw silang paniwalaan. Kaya nga po siya nabilanggo. At saka uli-uli ang pagkakataon, siya ay muling nabilanggo doon sa Roma. Doon galing daw po yung salitang excuse, yung depending. O dito, pagsasanggalang. Kumbaga, in behalf of Philippians believer, si Pablo ang humarap sa bagay na yon. At hindi biro yung church planting niya doon sa Pilipos. At ginamit din yung salitang, even as it meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds, o kanyang tanikala, and in the defense and confirmation of the gospel, you are all partakers. Yung salitang confirmation, pagpapatunay. Sabi po niya, no? Ito yung dalawang mahalagang salita rito. Gaya ng matuwid na aking isipin gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo nasa aking puso, yung concern and love niya, palibhasa, sabi niya, sa aking mga tanikala, yung kanyang sufferings, at pagsasanggalang, at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo. Yung kanyang paghihirap, yung kanyang pagkakabilanggo, ay dahil sa Ebanghelyo. Dahil sa mabuting balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Naging focus si Pablo roon. Naging sentro yon ng kanyang pangangaral. At dahil sa siya'y nanindigan sa kanyang pangangaral sa Ebanghelyo, siya'y naghirap. Yung bands, tanikala, at yung pagsasanggalang, meaning pagdidepensa. There is something attacking to the gospel. Alam po natin yung problema na yan. Ina-atake yan ng mga religious leader, mga prominent leader, political leader during, even in times of our Lord Jesus Christ. At yung pagpapatunay sa Ebanghelyo,
confirming. Yung sa Greek niya is, sa Greek niya ginamit po yung salitang confirming, ginamit yung bebaiosis, process of establishing, yun po ang ibig sabihin. Kumbaga sa pagtatayo, no? Naglalagay siya ng matibay na pundasyon, kaya yun yung sinasabi niya doon sa mga taga-Korinto rin. Wala nang iba pang pundasyon, kundi ang ating Panginoon, ang Ebanghelyo. Yan po ang isang napakaganda na dapat nating makita sa mga katotohanan ito. Ibig sabihin noong pinundasyonan niya sila, no? Binigyan niya ng katibayan, pinagsanggalang, pinagpatuloy niya, nanindigan siya. At ano ang naging resulta po nito? Ito yung tunay na pagmamahal. Yung gusto mo na sila'y tunay na maligtas at magtumibay sa kanilang kaligtasan. At makita nila na ang kaligtasan ito ay nasa Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos ang siyang magpapatibay nito. In-establish niya yung ang Ebanghelyo sa kanila. At ano ang naging resulta po nito? Ang sabi niya doon sa verse 7, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Ang tinutukoy niyang grace doon, yung biyaya ng kaligtasan. Ibig sabihin sila'y naligtas. Yan ang consistent si Paul sa kanyang sinasabi na iniisip ko kayo, nasa puso ko kayo. Parang sinasabi niya, nanatili ako sa Ebanghelyo. Pinaglaban ko ang Ebanghelyo. Hindi ako natukso, naduwag para sa Ebanghelyo. Bagamat ang paligid, ang marami, ang mga religious leader, ang mga prominent, mga political, ay ayaw maniwala, no? Nire-reject, bagkus pinipersecute si Paul. Siya'y nanatili. Yan ang tunay na pagmamahal po. Tunay na pagmamahal kapag nais mo talaga na siya'y maligtas sa mamamagitan ng pangalan ng Ebanghelyo. Kaya ito pong consistent ni Paul, pagiging consistent niya, ang tinutukoy niya yung nagkaroon ng iglesia doon sa Pilipos. Dahil sa Panginoong Diyos, dahil sa siya ay nagtiwala sa Diyos at pinanghawakan niya ang katotohanan ng Ebanghelyo. Liban doon ay sila ay naligtas, nakabahagi sila sa biyaya. Hindi lang yung sa biyaya ng kaligtasan, maging sa biyaya ng paglilingkod. Sila rin ay nakapaglingkod sa pamamagitan ng pagtulong nila kay Pablo. Kaya, ang sabi niya rito, sapagkat saksi ko ang Diyos. Sabi niya dito sa verse 8, kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa may naong habag ni Kristo Jesus. At ito po ang isang katunayan. No? Ito ay, although ginamit niya na witness ang Panginoong Diyos, yung kanyang kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat, ang tinutukoy niya yung taga-Pilipos. Pagkat gusto niya silang makita, kaya nga gusto niyang ipadala si Epaphroditus. Gusto niya kasing malaman yung kanilang
kalalagayan, hindi ng mga material na bagay, hindi ng mga kayamanan, kundi ang kanilang spiritual na kalagayan. Yun yung concern niya, yun yung tunay na pagmamahal. Yung ninanais niya na sila ay mabalitaan na nasa mabuting kalagayan. Ginamit niya na witness ang Panginoong Diyos. Kaya nga, for God is my record. How greatly I long after you, all in the bowels of Jesus Christ. O yung maynaong habag ni Kristo Jesus. Kaya dito, makikita po natin yung consistency Paul doon sa kanyang concern, sa kanyang pagmamahal. Bakit? Sapagkat ninais niya talaga na sila ay maligtas, ma-establish, lubusang maunawaan nila ang biyaya at ang kainaman nito. Sila ay nakabahagi sa biyaya ng kaligtasan. At hindi lamang sa biyaya ng kaligtasan, maging sa biyaya ng paglilingkod, sa biyaya ng pagkakaloob, sila ay nakabahagi. Kaya yung 9 to 11, consistent siya sa kanyang panalangin para sa kanila. Sabi niya, at ito'y idinadalangin ko. Personal prayer po ito ni Paul. Na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakakilala. Ito pong prayer ni Paul ay masasabi natin na prayer for maturity. Ito po yung, kaya consistent si Paul talaga po yung concern and love niya. Hindi lang doon sa matibay yung salvation nila, even yung pagsulong nila, yung paglago nila, yun yung concern ni Paul. Yun po yung pagmamahal sa isang kapatid. No? Sabi niya, that your love, yan po, no? And this I pray, personal po yun, no? That your love may abound yet more and more in knowledge. Sumagana. Sabi po niya, pagsagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakakilala. Parang napakaganda po nung insight din ni Warren Wiersbe sa bagay po na yan, no? Parang binanggit niya yung mga hype o yung mga saserdote sa Old Testament, yung kanilang pananamit, no? Yung kanila pong pananamit ay parang nakasulat doon sa yung damit nila, yung 12 tribes. Sapagkat siya ay nagre-represent sa 12 tribes. Kasulat sa kanilang dibdib. At yun daw ay, ito ngay larawan ng tunay na pagmamahal ni Pablo. O inahalimbawa, inihalin tulad nila sa panahon ni Pablo. Yung sa Exodus. Ito kay Warren Wiersbe po ito. Sabi po roon, the high priest in the Old Testament wore a special garment, the ephod, yung ephod, over his heart. On it were 12 stones with the names of the 12 tribes of Israel, engraved on them a jewel for each tribe. Doon sa Exodus 28 daw po yun, 15:29. Parang yung ephod. At ito ang maganda po, yung
prayer ni Paul is prayer po. Ang prayer po niya ay lumago, mag-matured yung mga believer sa Pilipos. Sumagana sa ginamit dito, sabi niya, at ito'y dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo't lalo pang sumagana. At totoo po ito na ang pag-ibig, ang tinutukoy po rito na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, sabi niya, at ito'y dinadalangin ko na ang inyong pag-ibig, yung pag-ibig po nila, yung pag-ibig nila sa Panginoong Diyos ang tinutukoy ni Pablo rito. Kasi ito po yung number 1 ingredients para ang isang believer ay magnais na lumago sa Panginoon, sa kanyang pagkakilala. Kaya sinabi rin ni Peter po yan grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Na yung kanila pong pag-ibig ay magkaroon ng discernment. Sabi po rito, that your love may abound in knowledge. Yung knowledge. Kailangan po kasi natin yan. Na yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pag-ibig natin sa gawain ng Diyos, ay magkaroon tayo ng, para kay Pablo, mahalaga na mag-grow, mag-mature, lumago sa pagkakilala o sa kaalaman, no, yung discerning. Yung knowledge dito, yung epignosis sa Greek noun niya, no? Na ang ibig sabihin ay recognize mo, makita mo, ma-recognize mo. Ano yung ma-recognize mo? Kung ano yung pinakat maganda. Kung ano yung pinaka mabuti. Ma-recognize mo yung, o mapagkilala mo, malaman mo, maunawaan mo. Actually, yun yung discerning. Although magiging topic ko po ito sa aming mens. Napakaganda po na mayroon tayong discerning. Kasi dito mo nahihimay, dito mo nakikita kung ano yung tama. Doon sa mali. Kung ano yung mabuti. O doon sa pinakamabuti. Minsan kasi ginagawa natin mabuti pero wala tayong time doon sa pinakamabuti. Kaya ang sabi rito ni Pablo, ito yung kanyang panalangin na sila ay mag-mature sa kanila, lalong lumago, sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala, yung judgment. Actually, insight sa NIV ginamit po. Sa King James dito ay ginamit po yung salitang judgment. Sabi po, and this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Insight. Greek noun niya ay yung aesthesis. Capacity to understand, discernment. Minsan kailangan po talaga natin yan. Kasi kung minsan doon natin nakikita yung gawa ng
kaaway, pandaraya ng kaaway, pagpapanggap ng kaaway. Ito po yung discernment. Yung bagay na nakatago, parang nakikita, nauunawaan mo. Yung mga pangyayari na nalalaman mo. Siguro, very simple po kanina. Sa ating pong pasimula pa lang, may cause of delay. Kailangan may discernment tayo. Kaya nga sabi ko kanina, mag-pray na lang. Mag-start na tayo kaysa sa makapenetrate si Satan. Disorderly. God is a God of orderliness. Sapagkat ang discernment comes from the very word of God. At alam mo kung paano mo i-apply in any time, in any place, in any moment, any events. Hindi yung head knowledge lang. To understand what is important and what is of no important. Kaya kailangan mag-grow tayo. Parang ano lang yan eh, pagka yung first time mo na magkaroon ng love, tawag doon is puppy love. Hindi ka maingat, baliwala lang. You are not take it seriously, but you have love. Pero pagka yung nagmamature na yung love, nagiging committed ka na. Kaya yung pong maturity sometimes, yun yung ibig niya sabihin, yung pagmamahal natin sa Diyos. Hanggang sa dalin tayo doon sa gusto natin, napapaligaya natin ang Diyos. Yun na yung hinahanap natin, yun na yung inuuna natin, yun na yung ginagawa natin. We take all the opportunity na ibinibigay ng Diyos na siya ay mapaligaya natin. Sometimes, nakakangkot, di po ba? Tinitake for granted natin. Mahal natin ang Diyos eh, kaya lang. Sandali lang po meron kasi akong, yun yung sa mga disciple eh, di ba? Yung, sandali lang po lilibing ko lang po muna yung patay namin. Nung sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. May reservation, sandali lang po Meron po akong ibang kaabalahan Di ba? Where is your discernment? Pagka ganon. At yun ang gusto ni Pablo. Mahal mo ang Diyos, pero gusto niya lumago ka sa pagkakilala. Although dito yung discernment ay sa NIV kasi ginamit yung discernment, sa New Revised Standard Version ginamit yung determine. Sa King James ginamit yung approve. O sa New King James. Kailangan natin makita yung kung ano yung pinakamainam. Yun. Kaya sabi niya sa verse 10, upang inyong kilalanin, kailangan mo yung discernment and yung good judgment upang inyong kilalanin that you may approve. Yun yung kilalanin dito. Ang mga bagay na magagaling upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Actually, ito po yung result noong pinagpe-pray ni Paul. Ito po yung gusto niya na mag-mature, yung pag-ibig na magkaroon ng
karunungan, yung pag-ibig natin sa Panginoong Diyos ay magkaroon ng knowledge and tamang paghatol. No? Sabi niya, that you may approve things. Yung salitang approve. Dokimazo. Ibig sabihin nito, to make critical examination of something, to determine its genuineness. Upang makita mo raw kung genuine talaga. Yun yung approve. Kung nakakalugod nga o hindi. Napakahalaga nun. Bakit po? Kasi kung yung pag-ibig natin sa Panginoong Diyos ay hindi po malalakipan ng mga katotohanan ng kanyang mga salita at hindi po makakagawa ang Espiritu Santo ng Diyos sa atin, magiging head knowledge lang sa atin ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pag-ibig po natin sa Diyos ay maaari tayong malinlang pa rin ng ating kaakay. Subalit kung ito'y malalaki pa ng kaalaman, ito po ay, sabi niya, upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling. Ito po yung magiging bunga nito. That you may be sincere, yun yung, and without offense till the day of Christ. Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling, upang kayo maging mga tapat, at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Kristo. Hindi ibig sabihin nito na we are perfect. Ang ibig sabihin lang nito, hindi tayo basta-basta natitisod, hindi tayo basta-basta nabubuwal kahit na anong mga pagsubok, anong mga hindi magandang pangyayari sa buhay natin. Bakit? Dahil lumalago yung pag-ibig natin sa Diyos at yung pagkakilala natin sa Kanya. Alam natin kung ano yung nakakalugod sa Kanya. Alam natin kung ano yung nakakabuti sa atin dahil sa Kanya. Ay nagmamature, tayo tumitibay para tayong isang puno, kahoy na nag-uugat na hindi kayang itumba ng anumang mga bagyo ng buhay na ito. Bagkus tayo lalong nagtumibay sa Panginoon. Kaya doon sa verse 11 sabi niya, na nangapupuspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. At doon po tayo nagbubunga. Although dito sinabi niya yung kabanalan, ito po yung bunga ng Espiritu Santo, bunga ng mga kaluluwang nadadala natin sa Panginoon, bunga ng ating mga labi na nagpupuri sa Panginoon. At ang bottom line nito po, tayo po ay nakapagbibigay ng tunay na kalwalhatian at kapurihan sa Panginoong Diyos. Kaya si Pablo sa verse 12, sabi niya, ngayon, ibig ko na inyong maalaman mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Kaya dito po sa ating pag-aaral, although parang umaba na po ata ng oras na ba sa ating pag-aaral, pero ang maganda po nakita natin si Pablo. Nakita natin na pagka ang Diyos ang siyang nagligtas, ang siyang gumagawa at gagawa sa pamamagitan natin, kikita natin consistent yung magiging buhay natin, Kristiyano. At hindi lang magiging consistent, tayo ay patuloy na lalago ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos. Lalo na kung ito'y malalakipan ng karunungan mula sa kanyang mga salita.
At ito ang siyang magbibigay sa atin ng pagkakatiwala na tayo nasa Panginoong Diyos at ang Panginoong Diyos ay sumasa atin at gumagawa para sa atin. Kaya nawa po ay tunay na ang mga bagay na ito ay magsilbi po sa atin na mga hamon, mga pagbubulay-bulay, no, sa atin kung tayo ba talaga ay nakapagbibigay ng kaligayahan, kaluwalhatian sa Diyos. Dahil kung tayo po ay gumagawa lang sa ating sarili, masasabi ko po na sayang ang panahon, sayang ang pagpapagal. Mainam po ay nagpapagal tayo dahil tayo po ay pinagagalaw ng Diyos. At ito po yung nagdadala ng bunga na nakaluluwalhati po sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan na inireveal mo po sa amin mula sa iyong mga salita. Patnubayan mo kami na ang mga ito po ay matimo sa aming puso, sa aming kaisipan, at gumawa po sa aming buhay upang kayo po ay makagawa. Sapagkat alam po namin na kayo'y gumagawa sa buhay namin sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. At ang lahat po ng ito ay amin pong sinasamo at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sige po, kung meron po tayo mga katanungan, malaya na po tayo makapagtanong. Yan po, tulad po naman sabi ng ating kapatid, maraming salamat po sa naging pag-aaral po natin. At ngayon po, pwede na po tayong makapagtanong. Open na po tayo para po sa ating question and answer po. Lalong-lalo na po, may kinalaman po sa naging pag-aaral po natin. Sige po mga kapatid, pwede po tayo mag-open ng ating po. Sige po, Brother John. Yun po, sa ating pong naging pag-aaral, yung pong nakita po natin yung pong pag-ibig po ni Pablo, yung pong sa pag-share po niya ng gospel, yung pong continuation po, at yun din pong sacrifice po niya sa church planting. Ang question po, ngayon po sa atin po, lalo na po sa panahon po natin, sa pag-share po natin ng gospel, meron pong unbeliever po na nakakilala or tumanggap po. Pero hindi po natin sila, kumbaga po, na join po or sabihin na po natin na turo po yung about sa church, kaya po yung church planting at napunta po sa mga ibang group. Meron po bang accountability po yung believer po, lalo na po yung nag-share po sa ganun pong mga pagkakataon? Doon sa tanong na accountability, mayroon, Brother John, no? Kaya ang mainam pagka merong mga naliligtas, ang dalawang magandang gawin dyan ay i-Bible study para kung loobin ng Panginoon ay doon sa kanyang lugar ay magkaroon ng church para kung saan siya ay lalago, sapagkat naniniwala tayo na ang church ay ang mga believer at kailangan ng ang isang believer ay malakip siya doon sa tinatawag na local church. Kung hindi naman mangyari yon, ay mahalaga na i-turn over o sabihan siya na maghanap siya ng isang local church o tulungan siya na makapaganap ng isang local church na madadaluhan. At in spite of
na mga bagay na ito ay nagawa natin at sinikap natin na gawin para sa kanyang paglago, no, na espiritual at sa pagkakilala hanggang sa paglago ng kanya rin paglilingkod, ay yung accountability mo bilang isang nag-witness ay maaaring sabihin natin na hindi ka na accountable, no? Although yung kay Felipe, nung sa Eunuco, I believe na dahil alam niya na nag-a-attend siya, no, Judaism. Although pagkatapos nun, hindi na sila nagkita, pero I believe hindi lang siya ginawang member, yun nga, walang membership, pero I believe na siya rin ay sinabihan ng ni Philip na mag-attend sa church. Actually, historically, doon sa place noong eunuch, no, yung mga eunuch, nagkaroon ng mga Christian eunuch yung kung saan siya. Historical yon, walang masyadong biblical na, pero historically meron na nangyari na nakapag-establish din sila ng local church, no? Kaya importante yon. Kasi ang believer, pagkatapos mo ma-save, kailangan mo talaga na mapunta ka sa church, sa local church. Kasi doon ka lalago, doon ka makapaglilingkod. Importante yung local church. Kaya kung sakali man na may mga talagang believer, makikita mo, i-turn over mo siya sa local church. O kaya kung possible na tayo nga, dahil nga sa marami na rin mga local church na minsan hindi rin tayo masyadong, kahit sabihin mo pang mga kapatiran, ay ayoko naman mag-judge din, pero mas mainam kung yung upbringing nila ay sa mga teaching na alam natin na tayo pinananatilihan natin. Kaya ginagawa natin, nagsisikap tayo na kung loobin ng Panginoon. Pero in spite nun, pagdating ng araw, kung talagang ma-turn over sa isang local church, importante yun. Kahit pagka nagwi-witness tayo, kaya yun yung sinasabi ko sa atin na narinig ko marami nag-share ng gospel sa co-workers, sa mga kung kanino man. Pero ang importante kasi doon mo rin makikita yung bunga mo. Kapag church sila, nagamit sila, kahit hindi, mas maganda kung nearest sa church natin ay sa church natin. Kung hindi naman ay yun nga, sinisikap natin na magkaroon ng church planting. Thank you po, Brother Wilson. Thank you po sa naging katanungan at kasagutan. Mga kapatid, open pa po tayo sa question and answer po. Siguro isang magandang reference natin doon sa tanong ni Brother John ay dito sa Romans chapter 16. Mga believer ito na sabi po rito sa 16:1, kaya nga merong tinatawag na reception policy rin sa mga Christian, no? Sabi po rito, ipinagtatagubilin ko sa inyo si Pibe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Sincrea, upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa nararapat sa mga banal
At tulungan ninyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo sapagkat siya naman ay maging katulong ng marami at ng aking sarili naman. Kung papansinin natin dito si Pibe ay ang local church niya ay sa Sincrea. At siya ay napunta sa Roma at doon sa Roma, marahil doon siya mag-charge. At doon siya tinurn over ni Paul. Kaya si PB ay dala niya rin ang sulat na ito, no, doon sa Roma. Isa siya sa mga carrier ng letter na itong Book of Romans. At ito ay isang maganda na yung believer ay i-turn over sa ibang local church o i-remind natin na sila ay maghanap ng isang local church kung sila ay malalayo. Kung minsan hinahanap natin sila yung kaparehas ng faith natin at sinasabihan natin sila. Ngayon, nasa kanila yon kung sila ay susunod o hindi. Sila na yung accountable kung sila ay pipili ng local church na sabihin natin na hindi masyadong sound yung mga teaching. Baka po may mga katanungan pa po. Sige po mga kapatid. Last call po. Baka meron pa pong question po. Sige po, Brother Norman. Ang tanong ko po, halimbawa po ang isang believer po, before po na mag-attend halimbawa po ng Sunday service, ay may naging kaisipan po siya na hindi mag-a-attend. Sa paningin ng Panginoon, ano po yung ganoon pong naging response po sa ganoong pag-a-attend po? Sometimes totoo yun. Ang kaaway ay gumagawa talaga sa ating isip, no? Actually, yun kaya nga yun doon sa mga baluti ay mayroong helmet ng kaligtasan, no? Minsan kasi ang tinitira ay yung helmet kasi ay protection yun para sa hindi katamaan sa ulo o sa iyong kaisipan, no? Sometimes mayroong mga ganon na mga pangyayari. Pero kung ikaw naman ay napagtagumpayan mo yun, nag-attend ka pa rin, ikaw ay nagtagumpay doon sa maling kaisipan na iniisip mo. Si Thomas ay nag-doubt siya. No? Nagduda siya noong siya ay hindi naka-attend at sabi ng mga kapatid na nakita nila ang Panginoon. Nagduda siya. Actually, mas maganda yung, hindi ko sinasabing kailangan magduda tayo, pero mas maganda yung nagdududa kaysa yung hindi tayo totally na sumasampalataya. Kung yun ay dumarating sa atin ng anumang kaisipan na hindi maganda, kaya nga ang sabi rin, no, isipin mo yung mga bagay na nakalulugod, isipin mo yung mga bagay na malinis. Kung sakali mang pumasok sa kaisipan natin ay marumi,
Hindi lang yung ganong bagay na pag-attend, pag-iisip, pagpaplano, pagbabalak ng hindi maganda sa kapwa, mananampalataya, hindi maganda yon, no? O yung pang-aabuso sa mga kapatiran, hindi maganda yon. Yun naman ay pagka na-realize mo yon, mali, ang maganda nun, ang pinaka the best way nun is repentance. Pagsisiyan mo at parang ganun din yon. Kasi ang tinatarget talaga ng kaaway ay yung ating isip. Kasi pagka na-target niya yan, maapektuhan yung pag-iisip natin, yung puso natin, at sa ganun ay aalipinin niya tayo, ilalayo niya tayo sa Panginoon. Although hindi niya na tayo madadala sa impyerno. Hindi tayo magiging kagamit-gamit. Anong ibig sabihin? Kahit naglilingkod ka, kung minsan walang bunga. Tandaan natin yon. Pagka meron mga ganon na yung sariling paglilingkod, yung sa sarili mo lang, kaya ka naglilingkod, wala ang bunga yon. Kaya napakalaga na may bunga yung ating ginagawa sa Panginoon. Sa buhay natin at yung mga bunga na kaluluwa. Kaya yung mga ganong kaisipan, Brother Norman, ang maganda ron ay para mapaglabanan pagka dumarating yung ganon, mag-pray tayo. Mag-pray. Ako ilang beses na sumagi sa kaisipan ko. Lalo na pag nadi-discourage ako, ayoko nang maglingkod sa Panginoon. Panginoon, ayoko na maglingkod. Pero pagka ako'y nangyayari yung gano'n na nanghihina ako, mananalangin ako, nakikipag-fellowship ako, lumalakas ako, at nagsisisi ako at muli naman ay nanunumbalik yung sigla ng paglilingkod. Maraming beses yon dahil sa mga discouragement na na-encounter ko rin sa buhay ko. Sometimes sa sarili ko, sometimes sa mga kasama mo, sometimes sa mga kapatiran, sometimes sa ibang mga tao. Maraming discouragement. Pero pagka ako'y nanalangin na at nagsisi at manunumbalik yung lakas, minsan dumodoble pa nga yung sigla sa paglilingkod. Sapagkat doon ko nare-realize na ang Panginoon ay buhay at ang dyablo ay totoo. Na ahadlangan ka sa paglilingkod mo sa Kanya. Maraming salamat po. Sige po mga kapatid, wala na po ba tayong katanungan po? Sige po, kung wala na po tayong katanungan, marahil po ay magwakas po tayo sa panalangin bilang pagpapasalamat po natin sa ating pong napag-aralan. At ganoon din po ay nawa ang napag-aralan po natin ay i-apply din po, gawin po sa buhay po natin. Sige po, marahil po, hingin po natin kay Brother Norman na pangunahan po tayo sa closing prayer po natin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa mga lumilipas po na sandali sa naging pag-aaral po ng inyong pong mga salita, sa pangungunan niyo po, sa patnubay niyo po, habang kami po ay nag-aaral ng inyong pong mga salita. Tunay na ang bagay po na ito ay isang biyaya po sa amin, sa kabila po na kami po ay magkakahiwalay po, ay patuloy na binibigyan niyo po kaming pagkakataon na mapagbulayan, mapag-aralan po ang inyong pong mga salita para sa ikatitibay po ng inyong pong iglesia at sa paglago po ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa kaligtasan po na aming pong natamo.
sa pamamagitan po ng aming pananampalataya sa inyo pong bugtong na anak. Maraming salamat po sa mga katotohanan po na inyo pong ipinakita po sa liwanag po ng inyong mga salita. Nawa tunay po masumpungan niyo po ang bawat isa po sa amin na lumago sa pagkakakilala sa biyaya po sa aming pong Panginoong Hesus. At tulungan niyo po kami sa mga bagay po na ito upang lalo po kayong gumawa sa buhay po namin. Kami po ay nagpapasiyasat po, humingi po ng kapatawaran po sa iyong banal na harapan sa mga panahon na hindi niyo po kami nasumpungan na patuloy po na lumalakad po sa inyo. Sa mga kakulangan, sa mga kahinaan, sa mga kasalanan po, ay patuloy nawa linisin niyo po ang aming mga puso at kaisipan. Gayong nalalaman po namin na ginagamit niyo po ang malinis ang puso sa inyo pong paglilingkod. Sa aming pong paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong anak na patuloy niyo pong ginagamit po, na nagtuturo po. Patuloy po na aming pong dalangin ang patnubayan niyo po siya, pangunahan niyo po siya sa kanya pong buhay. Ganun din po ay bigyan po ng ibayong kalakasang pisikal nang sa gayon ay patuloy na ang kanya pong ministeryo sa paglilingkod, sa pagtuturo po ng inyong pong mga salita ay kanya pong magampanan sa kanya pong buong buhay. Sampu ng kanya pong buong pamilya ay pagpalain niyo po siya. At ang bawat kapatid po na dumalo ay patuloy na pagpalain niyo po. At ganun din po ang aming pong dalangin, ang madadatnan po ng inyong pong mga salita, mensahe po mula sa inyong pong mga salita. At maging hamon at pagpapala po mga bagay po na ito na hindi lamang po na nanatili po sa amin po mga kaisipan, kundi po ay makita po ito na amin pong ipinamumuhay ang inyong pong mga salita. Patuloy na pangunahan niyo po ang inyong pong iglesia dito po sa Florida. Ganon din po ang mga outreach, Bible study, at patuloy din po maging kasangkapan po ang bawat isa po sa amin at magkaroon ng bunga sa pangangaral po ng mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat po, Ama, at patuloy kami po ay dumadalangin sa aming pong pagpapahinga at ganun din po sa araw po ng bukas sa panibagong pagkakataon na maaari po aming makapamuhay ng nakalulugod po sa iyong banal na harapan. At itong lahat po ang aming samot dalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you po. Good evening po. God bless po. Good evening. God bless po sa ating lahat. Good evening po. Good evening po. God bless. Good evening po. God bless po.